Galing sa mundo. Sa pamamagitan ng sulat ng Ang 2 dekada at 5 taon na pag-aantay ng mga taga-Antique para sa muling pagbabalik ng apostol ng Diyos, ngayon ay natapos na. May panahon ng pananalangin at may panahon ng pag-ani ng sagot sa lahat ng pananalangin. At ito ang naganap sa mga Antikenyos matapos sagutin ang kanilang 25 taon na pananalangin para sa pagdating ng apostol ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya naman, mula sa Maynila ay bumiyahe ng mahigit 1 oras via airplane ang mga lingkod ng Diyos kasama ng oras ng himalatim patungong probinsya ng Antique. Hindi nga lamang mga anak ng Diyos sa buong Western Visayas ang mainit na sumalubong sa mga lingkod ng Diyos, kundi ang mismong vice-gobernador ng probinsya. Kitang-kita nga ang kagalakan sa kanilang mga mukha sa pagsalubong pa nga lamang sa mga lingkod ng Diyos. Kinaumagahan, isang apoy ng Apostolic Revival ang naganap sa Body of Christ sa probinsya matapos silang magkatipon sa Kinaraya Hotel Antique. Sila rin ay nakatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos sa pamamagitan ng apostol ng Diyos. At pagkatapos pagpalain ng lingkod ng Diyos ang lahat ng manggagawa ng Diyos sa probinsya, ay dumagsa naman ang mga himala ng Diyos sa lugar ng Sibalom Paghiu sa Hall University of Antique sa pangalawang araw ng gawain sa probinsya hanggang sa pangatlong araw nito na dinaluhan ng mga mamamayan doon maging ng mga karatig bayan nito na umaasa ng dakilang himala mula sa Diyos. Ang purpose ko dito na matanggap sa Panginoon ay yung kahilingan ng aking mga kapatid na nandun sa bahay. Hindi sila nagsama kasi yung sakit nila, depresyon. So ang tanging hiling ko sa Panginoon na i-heal sila ng Panginoon. Ang inaasahan po namin ngayon na marami pong pagagalingin ng Panginoon sa mga kasama namin at sa iba pa. Noon pa lang alam ko na po na talagang ang Panginoon ang kasama na gumagawa sa ministering ito. Siguro 1986 pa ako na sinusubaybayan ko po itong Jesus is our shield. No? Nung nasa Manila pa ako, at nagpapasalamat po ako ngayon dahil prayer din po namin na makarating kayo dito. So matagal na po namin na yung hinihintay kung kailan kayo makarating dito. At ngayon, tinugon ng Panginoon, kaya nagsikap kami na kahit na malayo, nagpunta kami rito. At marami po kami mga kasama, siguro isang ban man kami, dahil alam nila na nakita nila na itong gawaing ito ay talagang ang himala ng Panginoon ay talagang totoong-totoo. At ang kanilang mga inaasahan ay hindi nga binigo ng Diyos. Ang mga dumalo ay hindi nga lamang upang makatanggap ng kagalingan mula sa Diyos, kundi upang magpasalamat dahil nauna na ang himalang kanilang tinanggap. Hindi lamang sa mismo lugar ng dakilang gawain dinagsa ng mga himala, kundi pati via live streaming ng nasabing gawain. Dumagundong naman sa buong probinsya ang mga dakilang kapahayagan mula sa Diyos na ibinahagi ng mga likod ng Diyos. Ang Diyos daw po'y gumagawa raw po na marami po mga kababalagang mahirap pong unawain. So ano pong ibig sabihin nun? Na ang Diyos po'y gumagawa ng napakarami mga himalang hindi kayang bilangin. Unlimited, infinite, limitless. Ito pong ibig sabihin nun. Na ang Diyos po ay masyadong makapangyarihan. At isa po yung malaking dahilan kung bakit gusto po niya na ang inyo pong pananampalataya ay sa Kanya ilagay. Hindi sa tao, sa rebulto, sa patay na tao, sa kilalang tao, sa sitwasyon, sa pangyayari, sa gawa ng Diablo, sa balita ng mundo, dyaryo, television, at marami pong basurang presentation sa Facebook at YouTube. But to God, to Him alone. Kaya ito na ang panahon na ang buhay natin ay ilagak natin sa kalagayan na kung saan pagtitiwala, paniniwala at unawain natin ng hustot ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Why put your faith in God? No other but in God. It is simply because He is the only answer to your problems. He is the only answer to all your needs. He is the only answer to all your longings.
Siya lamang po yung tanging lunas, sagot, solusyon sa inyong mga problema, sa inyong pangangailangan, sa inyong mithiin sa puso, at sa inyong po mga sakit at karamdaman. Wala na pong iba. Wala kayong mababalita at mababasa kahit isa. Basahin niyo po ang history, gumamit po kayo ng encyclopedia, read it all. Tingnan niyo po ang Google. Wala kayong mababasa kahit siya na nagsabing, ang sinamang sa akin ay sasampalataya ay hindi mamamatay. At kung siya man ay mamatay, muli ko siyang bubuhayin maliban kay Jesus Christ. Huwag tayong tumawag kung kani-kanino dahil ang Diyos lamang ang kumuha. Siya lamang ang nagpakahirap. Siya lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo. At siya lamang ang nagsabing, ako ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa ating Diyos malibang dumaan tayo sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakamadaling lapitan, anumang araw, oras at panahon, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And the province of Antique is blessed by God. And this province will move forward. 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 For God firmly decided and will establish His word that this province of Antique will experience the miraculous upgrading of God. The economy, the livelihood of this province will never be the same again. A lot of miracles will be done by God in this blessed province of Antique. Businesses will flourish. The sea will be blessed by God. The land, the government, and this province will be turned by God to Him. For blessed is the province whose God is the Lord. And God and His work will be remembered in this province. The presence of God covers Antique. And where the presence of God is, there is favor. Unlimited favor. Because the government of this blessed province welcome our coming. And our coming is the work of God. And with an open heart, they welcome us. And because of that gesture, God is pleased. And God has spoken. This province is blessed. 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 Bless, 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 bless. Hindi nga makakalimutan ang ginawa ng Diyos sa probinsya ng Antique. Bukod sa naganap dito ang mga kamangha-manghang himala mula sa Diyos, ay pinagpala ng Diyos ang buong probinsya sa pamamagitan ng isang makapangyarihang propesiya. Nasa himpapawid pa lamang po yung eroplano na sinasakyan ng lingkod ng Diyos. Ay grabe po, damang-dama mo na po yung presensya ng Diyos na hindi po kaya ipaliwanag yung puso po namin. Nagwi-weeping, nagagalak, hindi po namin maintindihan. Unexplainable po talaga. At alam po namin na ang pagdating ng lingkod ng Diyos ay may dakilang bagay na gagawin ang Diyos sa mission travel na ito. Galak na galak po yung aming mga puso na mga galing pa po kami sa Negros Oriental na walang nasayang sa aming pagpunta dito. Napakalaki pong kagalakan na kami po nagkaroon po ng bahagi sa gawain po ng lingkod ng Diyos, ng ating Diyos na buhay sa bayan pong ito ng Antique. Kami po ibabalik sa Negros na dala-dala po yung karanasan, kalawalatian. Panahon po ng bayang ito dahil ang dakilang himala po, kamangamang himala po ay amin po naranasan. Kami po mga Western Visayas ay nasaksiyan po namin ang dakilang himala po ng Diyos. Kitang-kita ko kung paano gumawa ang Diyos ng himala na tunay nga na may himala sa oras ng himala. Yung presence ng Lord sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, sa buhay ng tatay ay very tangible, life-changing, transforming po yung revelation, yung truth na iniwan ng lingkod ng Lord sa probinsya pong ito. Hindi lang po ang Kristyanismo ay na-define, kundi ang totoong Kristyanismo po ay naitayo at naitindig at nag-iwan ang lingkod ng Diyos ng totoong
tiyanismo sa bayang ito na matibay, matatag, matagumpay, naghahari, namumuno at nabubuhay kagaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Di maawat-awat po yung galak sa puso natin dahil minsan pa after 25 years ay bumalik muli ang buhay ng lingkod ng Diyos dito po sa probinsya po ng Antique. At talagang grabe po yung ginawa ng Lord. I-invade niya yung body of Christ hanggang sa napakaraming buhay at kaluluwa bilang sagot po sa lahat ng ating mga sakripisyo, pananalangin, pag-aayuno, pagbibigay. Dati po, nung sumasama po tayo sa kahabagan po ng Lord sa bawat mga bayan, ay nagmithi din po tayo na dalawin ng Diyos yung probinsya po na kinagisnan po natin. At ngayon na po ang kasagutan. After 25 years, we are here. And kung ano ang propesya po ng lingkod ng Diyos that Antique is increasing, it will be accomplished. Pakaganda ng feeling ko nang dumating sa Antique. Ngayon, sumali ako dito sa Oras ng Himala. Na-feel ko talaga yung Holy Spirit nag-intervene. Yung nakita natin sa television na palaging maraming mga testimonya na gumaling talaga. Sa tingin ko ay Panginoon talaga ang may intervention at ginamit si Apostol Carillo na naging instrumento para marami pang matulungan sa physical at sa spiritual na bagay. Nung na-free ako, I am very blessed because bihira, no? Maka-experience ng ganon. Napansin ko na parang yung nakilabot yung katawan ko. Ma-feel mo na dyan talaga yung Holy Spirit. This is the first time kasi nakita ko lang siya sa television. Gifted siya at talagang anointed by God na ginamit yung buhay niya para marami pang matulungan. Maraming salamat dahil pumunta siya sa Antique for third time at ang daming tao na gusto maka-avail ng serbisyo niya. Actually, marami pa yung nag-text sa akin, sana nakapunta kami. So kung may pagkataon na bumalik sa dito, papasalamatan namin ulit. Tunay nga ang mahal ng Lord ang lugar na Antique. Dami na pagpalaan, dami na ligtas, dami gumaling. Tunay nga, Jesus our shield all over Antique. Thank you so much sa Panginoong Jesucristo. Sobra-sobra po ang sagot ng Lord sa ating mga pananalangin. Ang inaasahan po namin ay sobra po ang pinagpalit po ng Diyos. Ang ginawa po ng Diyos ay more than or greater sa aming expectation. Hindi po mapapaliwanag na dakilang bagay na himala, na pagpapala, sa kagalakan, kasama po ang tagumpay na ibinigay po ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga pananalangin, pag-aayuno, pagsuporta, at sa lahat po na nakiisa. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Una sa Panginoong Jesucristo na sumagot natin panalangin, sa mga nag-ayunot na nalangin, sa panguna po ng ating tatay, ng Apostol ng Diyos, Apostol Renato Carillo, sa Chosen Family, at sa lahat po na kabuuan po ng misteryo ng Jesus is our shield. Maraming salamat po. To God be all the glory. Tunay nga na ngayon na ang panahon ng dakila at malawakang anihan. Mga minamahal, hindi nga nagtatapos ang mga dakilang himala, tanda't kababalaghan dito sa lugar ng Sibalom Paghiusa Hall, University of Antique. Dahil ito ay magpapatuloy sa bawat bayan at bansang dadalawin at tatapakan ng mga paa ng Apostol ng Diyos. Dahil nga, ang kanyang pagdating sa bawat bayan at bansa ay ang pagdating ng Diyos. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.